Paano nga ba kung nagkakaroon tayo ng issue sa pag-receive ng OTP? Katulad nito, pag nag-sign in tayo, hihingan pa tayo ng PIN via SMS. Yun nga lang, nung chinek natin, hindi tayo makareceive ng OTP o kung na-receive man natin siya, ay nagkakaroon ng problema. Possible mahina yung signal or halimbawa nasa ibang bansa na tayo, paano nga ba tayo magkakaroon ng ibang option ng pagkuha ng OTP? Yan ay pwede kung i-enable natin ang time-based password. Paano? Tara pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ipakita ko sa inyo yung halimbawa ng user account sa SSS kung saan gumagamit ito ng pwedeng OTP or ng time-based password. Sa pamamagitan nito, hindi ko na kailangan hintayin yung PIN na nanggagaling sa phone. May pagkakataon kasi na mahina nga yung signal or nagkaka-issue talaga. That's why mas gusto ko yung time-based. At dito sa time-based, halos pareho ng sa SMS. 6-digit code din ang kailangan i-enter. At dahil nga hindi natin na-receive yung text or hindi na natin kailangan hintayin yung SMS na naglalaman ng OTP, instead, gamit lang yung Google Authenticator, pwede na tayong makapag-login. Click natin to. At ito na, nakapasok na tayo sa SSS online account. Paano nga ba ito i-set up? Sobrang dali lang niya gawin. Kailangan nyo ng app na kailangan i-install sa phone nyo na tinatawag na Google Authenticator katulad nito. Pangalawa naman ay dapat makuha natin yung SSS QR code for time-based. Ito yung halimbawa niyan. Meron dalawang paraan para ma-produce ito. Una ay hindi mo kailangan mag-login. Yung pangalawa naman is kung sakaling naka-login ka na, pwede mo makuha yung OTP or yung QR code pala mula doon. Ipakita ko muna yung unang paraan. Bali, ang kailangan sa SSS website, mag-sign in muna gamit yung user ID and password. And then, ang susunod ay kailangan makuha natin tong view na to. Hindi kailangan mag-login via SMS. Instead, itong link ang kailangan natin. Set up the OTP. At ito yung makikita natin, yung 4 na steps. Kapag naka-login ka na, o yung pangalawang steps na sinasabi ko, ganito rin yung view na makikita natin. Ang pinakakaibahan lang ay this time, since hindi tayo nag-login, hindi tayo nag-enter na OTP via SMS, kailangan ulit ilagay dito yung password at user ID natin. Next naman ay sa step 2, andito na yung instruction para i-download yung Google Authenticator and then ito na yung pinakakailangan natin. Mag-scroll down lang para makita yung buong QR code para pwede nang ma-scan. Yung pangalawang option naman is yung dapat naka-login. Halimbawa, ito na nga naka-login tayo, pumunta lang sa profile and then meron ditong set up time-based password. So from here, pag-usapan na natin yung buong proseso, yung pag-download ng app ng Google Authenticator and yung pag-actual na pag-scan ng QR code. Sa Play Store or sa App Store, mag-download lang ng Google Authenticator. I-search nyo lang siya and then i-install na ito. Pwede nyo i-tap yung open. Also, sa phone ninyo, dapat magpakita na yung ganitong app, yung Authenticator. Pag sinap nyo itong Get Started, tatanungin kayo kung paano kayo mag-login. Kailangan nakalink ito sa Google account ninyo or sa Gmail account ninyo. Kung ano man yung naka-sign in sa Android phone ninyo, pipiliin nyo lang siya from there. Sa akin, ito yung naka-sign in. So, sinap ko lang yung email address na yan. And then, ito na agad yung nagpakita. Add a code or yung plus sign. Kapag sinap nyo itong plus sign, mag-i-scan kayo ng QR code or ng setup key. Ito na yung pinakagagamitin natin sa pag-scan ng QR code na ma-generate natin sa time-based ng SSS. So, dito sa SSS account ko, pwede nyo itong i-access gamit yung phone or computer. By the way, dalawang device ang gagamitin nyo for this process. Yung una, kung saan naka-login yung SSS online account, doon i-generate yung QR code. Pangalawa naman, dapat yung phone na may Google Authenticator app, yung mag-i-scan. So, kung sakaling ang gamit nyo ay phone, gumamit na lang muna ng ibang phone kung saan ilalogin nyo doon yung SSS online account. And then sa pangalawang phone, which is yung phone ninyo, doon nyo i-open or i-install yung Google Authenticator app. And then next time, every time na mag-login na lang kayo, hindi na kailangan gumawa ng or gumamit ng dalawang phone. Instead, isang phone na lang, mag-login sa SSS online account and then i-open or i-generate yung code galing sa Google Authenticator. Mas pag-usapan natin yung buong proseso. Sa case ko, sa computer ako mag-login sa SSS online account and then hiwalay na phone para sa Google Authenticator. So proceed tayo. I-tap lang tong profile and then makikita nyo rito yung setup time-based one-time password.
Merong 4 steps, madali lang to kasi na-download na natin yung Google Authenticator. First, i-enter ang password sa SSS. Step 2, ito na yung instruction na mag-download ng Google Authenticator. Mapa App Store man yan or Play Store. Scroll down tayo para ma-access yung QR code or yung secret key. Kung matatandaan ninyo, ito yung QR code o setup key sa Google Authenticator. So, sa akin, mas madali yung pag-QR code kasi mag-i-scan na lang ako. Pero sa inyo, may option kayo na i-enter yung setup key. Mula dito, ito yung QR code mula sa SSS. And then, sa Google Authenticator ko, tap ko tong add a code and then scan QR code. I-scan lang natin yung QR code sa SSS, katulad nito. And automatically, madedetect na niya. Itong code na to ang siyang i-enter natin every time mag-login. I-tap natin tong plus icon naman. Explore natin. So, tap ko tong scan QR code. Itong unang option. And then, scan ulit natin yung QR code sa SSS. So, na-scan ko siya both dun sa plus sign or pwedeng add a code. So, every time magdadagdag kayo ng QR code, pwede nyo gawin to. Pwede rin namang i-delete just in case na maging duplicate or hindi nyo na kailangan. So, balik naman tayo sa SSS dahil na-scan na natin yung QR code. Step 3. Kung ano man yung PIN code na mag-a-appear doon sa Authenticator, siya namang i-enter natin dito. At kapag nag-match, pwede na mag-proceed, tap natin tong next, at authenticated na siya. At katulad ng sabi din dito, just in case na mawala yung phone na may Google Authenticator or na-compromise yung app, pwede pa naman natin itong ipa-disable by sending email sa SSS pa din. Finally, try na nating mag-login dito sa SSS gamit yung user ID and password na merong Google Authenticator code. Click ko tong sign in. Click ko tong get PIN sa time-based one-time password. Enter ko dito yung code. Click login. At nakapag-login tayo successfully. Ito yung data privacy notice. At pwede na nating ma-access yung SSS kung saan pwede mag-apply ng loans, ng benefits, at ng iba pang services dito. So from here, meron na tayong dalawang option. Pwedeng SMS, OTP, or time-based password na OTP. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!